Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Meryl. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang naging karanasan namin ng kaibigan kong si Jenna noong minsan kaming nagkaroon ng pagkakataon para sa isang camping. Dahil may mga bagong bukas na campsite noon sa aming probinsya ay hindi namin pinalampas ni Jenna ang pagkakataong mag-camping. Minsan lang kaming magkasama ng matalik kong kaibigan kaya napagkasunduan naming kapag may araw na pareho kaming walang trabaho ay tutungo kami sa nasabing campsite. May trabaho ka ba bukas? Tanong sa akin ni Jana nang magkausap kami sa telepono. Bukas? Wala akong trabaho bukas. Nakalive ako ng 1 linggo. Tugong ko naman sa kanya. Narinig ko pa siyang napatawa sa kabilang linya kaya napatanong ako kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi, wala. Wala akong trabaho bukas hanggang sa susunod na araw. O ano, camping tayo? Tanong niya sa akin kaya napa-oo na lang ako. Dahil sa naging usapan naming iyon, napagpasyahan naming kinabukasan din ay pumunta sa campsite na iyon upang mag-camping nga. Hindi nga ako nakatulog ng gabing iyon dahil sa pananabik. Nang mag-umaga na nga noon, maaga pa lang ay gising na ako. Inayos ko ang mga gamit na dadalhin ko sa lakad namin ni Jana. Mga bandang 3:00 ng hapon noon, sinundo na ako ni Jana sa aming bahay. Nagpaalam naman ako sa aking ina at umalis kaagad kami ng aking kaibigan. Dala nito ang kanyang motorsiklo, kaya kahit papaano ay hindi kami mahihirapan sa aming magiging biyahe. Sa tansya ko po, Kuya Bari, umabot ng 2 oras ang biyahe namin ni Jana bago namin narating ang nasabing campsite. Kaagad kaming nagtungo upang magbayad para sa 1 gabing pananatili namin doon at nang naging maayos na ay kaagad kaming naghanap ng aming mapipwestuhan. Ayun, dito na lang tayo, sabi pa ni Jana nang makakita ito ng pwesto. Sumunod na lang ako sa kanya at inilagay na namin ang aming mga gamit na dala-dala sa pwesto na napili namin. Ay, teka, siya nga pala, papunta rin dito yung 2 kong katrabaho ha. Wika pa nito sa akin. Napatango na lang ako sa kanya bilang tugon. Sinabi naman niyang 1 babae at 1 lalaki ang trabaho niyang makakasama namin sa camping na iyon. Dahil wala namang kaming gagawin noon, napagpasyahan naming libutin muna ang lugar. Wow, ang ganda dito. Tsaka ang tahimik ng paligid. Tsaka ang lamig, no? Tingnan mo, ang daming tent din dito. Wika ni Jana. Sumang-ayon naman ako sa kanya. Nagpatuloy lang kami sa aming pamamasyal. At mga bandang mag-aalas-6 na kami noon nang makabalik kami sa aming tent. Sakto naman noong pagbalik namin, nakita namin ang mga katrabaho niya. Kumuha ang mga ito ng magkaibang tent ngunit katabi lang din ng tent namin. Tara na, hapunan na tayo. Sabi ng lalaking katrabaho ni Jana na si Jules. Dahil doon, kumain na lang kami ng aming hapunan. Pagkatapos kumain, nagkwentuhan hanggang sa hindi namin namalaya na ang oras. Aba, mag-aalas-10 na pala ng gabi. Guys, maya-maya matutulog na ako ha, para bukas may lakas ako para sa ating paglilibot dito. Sabi ko sa aking mga kasamahan. Sumang-ayon naman sila at makalipas nga ang mahigit 10 minuto pang kwentuhan ay nagpasya na rin silang magpahinga. Pumasok na kami noon ni Jana sa aming tent at maging ang mga kasamahan din namin. Marahil dahil sa pagod noon ay nakatulog kaagad ako. Noong nasa kalagitnaan ako ng aking pagtulog nang magising ako. Naramdaman ko ang aking kumot na tila may yumuyugyug. Wala na akong nagawa pa
kung hindi ang imulat ang aking mga mata. Meryl, Meryl, gising! Dinig ko pang sabi ni Jana. Nang tuluyan kong maimulat ang aking mga mata, nakita ko si Jana na nakaupo sa aking tabi. Tila takot na takot ang mukha nito kaya dali-dali akong napabangon. Oh, anong problema? Tanong ko pa sa kanya. Hindi muna siya sumagot, bagkus ay nakita kong tila nagmamatsyag siya sa aming paligid. Magsasalita pa sana ako upang ulitin ang aking tanong sa kanya, ngunit hindi ko na nagawa pa dahil pinigilan niya ako. Shh! Huwag ka maingay! Pabulong na sabi pa niya sa akin. Nakaramdam naman ako ng takot dahil ramdam ko rin iyon sa boses ni Jana. Kahit naguguluhan ay sinunod ko na lamang siya na huwag gumawa ng ingay. Nang mga oras na iyon, Kuya Bari, nanaig ang katahimikan sa pagitan namin ni Jana. Nang walang ano-ano, tila may biglang dumaan sa labas ng aming tent. Dahil doon, nakaramdam kami ng kaba ni Jana. Napahawak ako sa kanyang mga kamay at maging siya ay ganoon din. Alam mo, kanina pa kasi pabalik-balik yan dyan sa labas ng tent natin. Bulong ni Jana sa akin. Pagkarinig ko ng mga katagang iyon, dumoble ang kabang aking nararamdaman. Makalipas lang ang ilang sandali, muli na namang dumaan ang kung sino mang taong nasa labas ng aming tent. Napaisip ako ng mga oras na iyon. Baka ibang tao lang yan na naririto at nagka-camping din. Huwag kang mag-alala at huwag mo na lang pansinin ang mga iyan. Sabi ko na lang sa aking kaibigan. Tumango naman ito sa akin kaya kahit papaano ay nawala ang aking kabang nararamdaman. Napagpasyahan naming mahiga na lang upang matulog na sana. Nang ipipikit ko na sana ang aking mga mata, ay naramdaman kong humigpit ang pagkakahawak ni Jana sa aking kamay. Sa kadahilanang iyon, napatingin ako sa kanya. May itinuro siya, kaya sinundan ko iyon ng tingin. Halos manigas ako nang makitang may taong nasa tapat ng aming tent. Hindi iyon gumagalaw at tila nakamasid lang sa amin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Huwag kang maingay, bulong ko kay Jana. Sinabihan ko rin siyang ipikit ang kanyang mga mata at sinunod naman niya iyon. Saktong pagkapikit ng mga mata ni Jana ay gumalaw ang taong nasa labas ng aming tent. Aninag na aninag ko na isa itong lalaki. Nalaki ang aking mga mata noong makitang tila nagbabago ang anyo ng lalaki. Makalipas lang ang ilang sandali, kitang-kita ko na ang kanyang anino na tila nagkaroon siya ng mahahabang kuko. Ano yun? Bakit tila umahaba ang kuko ng lalaking iyon? Iyon ang nasa isip ko ng mga oras na iyon. Kung kaya't hindi ko inalis ang aking paningin sa anino ng taong nasa labas ng aming tent. Walang ano-ano. Bigla na lang itong nawala. Ano kaya yun? Saan na kaya nagpunta ang taong yun? Tanong ko sa aking sarili. Dahil sa kuryosidad na aking nararamdaman ng mga oras na iyon, Kuya Bari, na isipang kong lumabas ng aming tent. Meryl, saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Sabi ni Jana, ngunit hindi ko siya pinansin. Noong nasa labas na ako, nagpalinga-linga ako sa paligid.
Napalapit din ako sa tent ng dalawang kasama namin ni Jana at nakita kong himbing na himbing naman ito sa kanilang mga pagtulog. Maya-maya'y nakaramdam ako na may tao sa aking likuran. Kaya noong una ay hindi ko ito pinansin. Naisip kong baka si Jana lang yun. Nasa ganoong sitwasyon ako nang makarinig ako ng pag-angil sa likuran ko. Dahan-dahan akong napalingon at nakaramdam na ako ng takot nang mapagtantong hindi iyon si Jana, kung hindi isang itim at mabalahibong nilalang. Matalim itong nakatitig sa akin, kaya napaatras ako. Nakita ko namang nakasarado ang tent namin ni Jana, kaya mas nadagdagan ang aking takot. Nagpalinga-linga ako sa paligid upang maghanap ng maaaring pagtaguan, ngunit wala akong makita, Kuya Bari. Napailing na lang ako at hindi alam ang aking gagawin. Sa hindi inaasahang pagkakataon noon ay nagising ang isa naming kasama. Lumabas ito sa kanyang tent at nang makita ako ay nagulat siya. "Oh, anong ginagawa mo dyan?" tanong ni Jules sa akin. Hindi ako nakapagsalita kaya sinundan niya ang aking tinitingnan. Walang ano-ano ay napasigaw ito. "Pasok, dali!" sigaw ni Jules, kaya pumasok ako sa tent. Sinarado kaagad namin iyon. Ngunit napasigaw kami nang biglang pinagpupunit ng nilalang ang tent kung nasaan kami. Dahil sa ginawa niyang iyon ay tuluyang napunit ang tent. Lumabas na kami ni Jules doon at saka nagtatakbo. Habang tumatakbo kami ay sumunod sa amin ang nilalang. Nang mapalingon kami rito, gulat na gulat kami dahil may nakita kaming nakasunod din sa kanya na kasamahan niya. Bali 2 silang humahabol na sa amin. Sigaw kami ng sigaw noon ni Jules habang humihingi ng tulong. Hanggang sa paglingon namin ay biglang nawala ang 2 nilalang. Inaakala naming wala na talaga ang mga ito, ngunit nagulat kami nang may nakasalubong kaming 5 malalaking aso. Natigilan kami at nag-isip kung ano ang aming gagawin. Tumakbo kami pabalik ni Jules at kami ay nagsisigaw at humingi ng tulong. Marahil ay nagising na ang mga taong naroon na kasama namin sa camping, kaya nagsilabasan ang mga ito sa kani-kanilang mga tent. Nagkagulo ang mga tao dahil sa aming mga sinisigaw na mayroong aswang. Tumakbo naman kami patungo sa aming mga kasamahan at laking pasalamat namin dahil ligtas ang mga ito. Nagkagulo ang mga tao. Ang iba ay may dala palang baril, kung kaya't inilabas nila iyon. Itinuro ng isang lalaki ang mga nilalang at kanilang tinutukan ito ng baril. Agad namang pinaputukan ng isang lalaki ang nilalang, ngunit hindi ito tinamaan. Marahil ay dahil sa takot ng lalaking may hawak ng baril, kaya hindi niya tinamaan iyon. Ang iba naman ay pumulot ng mga batong nasa paligid at pinagbabato ang mga nilalang. Dahil na rin sa sigawan at putok ng baril, tumakbo ang mga nilalang sa kakahuyan dahil sa takot na baka kuyugin sila ng mga tao at mapatay. Ngunit hinabol pa rin sila ng mga tao na nasa campsite at sinundan sila sa kakahuyan. Ilang putok pa ng baril ang aming narinig at kami talaga ay narindi at nataranta ng mga panahong iyon. Maya-maya'y may narinig kaming mga grupo ng kalalakihan na mga gwardya pala at sinundan nila ang mga taong humahabol sa mga aswang. Napag-alaman namin na ang nagpaputok pala ng baril ay mga pulis na bisita. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa kasukalan ng kagubatan ay hindi nila natanto ang mga nilalang na iyon, kung kaya't nagpasya silang bumalik na lang sa campsite. Dahil sa kaguluhang iyon, Kuya Bari, kahit hating gabi na noon, nagpasya kaming umalis na roon
sa takot na baka hanggang mag-umaga ay balikan kami ng mga aswang na iyon. Maging ang ibang mga tao roon ay nagsialisan na rin. Hindi talaga kami makapaniwala na dahil sa kagustuhan naming mag-camping at mag-aliw sa lugar na iyon ay muntikan na kaming mapahamak. Laking pasasalamatan lang namin dahil may sumaklolo sa amin ng mga sandaling iyon. Nakauwi naman kami ng ligtas. Sinabi ko sa aking sarili na hinding-hindi na ako muling pupunta pa sa mga campsite dahil sa naging karanasan na iyon. Kalaunan noon, isang balita ang aming nalaman tungkol sa campsite na napuntahan namin. Aswang pala ang may-ari ng lugar na iyon at ginawa niya ang campsite na iyon upang kapag may taong pumunta at magrenta ay magiging pagkain nila. Mabuti na lang at hindi kami naging isa sa mga hapunan nila dahil nakaalis kaming ligtas doon sa campsite ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po in advance kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel Kuya Bari. More power po at God bless po sa ating kasundo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Meryl. Isang mapagpalang araw po mga kasundo at sa iyo Kuya Bari. Matagal ko na pong naisulat itong karanasan kong ito pero hindi ko alam kung saan ko pwedeng ibahagi. Hanggang sa nakita ko po itong YouTube channel nyo. Nangyari po itong kwento taong 1988 pa. Hindi ko na po babanggitin kung saang banda sa Mindanao yung mismong probinsya. Pinalitan ko na rin po ang mga pangalang ginamit bilang respeto na rin sa mga mapapasama sa kwento. Siya nga po pala, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rigor. Hanap buhay ko ang pag-uuling sa bundok kasama sina nanay at tatay. Hindi ako nakapag-aral dahil noong panahon namin, hindi pa talaga priority ng aming mga magulang ang pag-aralin kami. Ang mahalaga sa kanila ay may maihain kaming pagkain sa mesa. Kadalasan kasi Kuya Bari, 1 o 2 beses lang kaming kumakain sa isang araw. Isa pa, sa lugar namin, espesyal na ang isang latang sardinas. Madalas po kasi puro gulay ang ulam o di kaya naman ay may palakang bukid na pwede namang ihawin o gawing adobo. Masarap din ito kung ipiprito. Nang hapong iyon, nagkayayaan kaming manghuli ng palakang bukid. Ngunit bago yun, nagbungkal muna kami ng lupa malapit sa daluyan ng tubig mula sa lababo namin sa likod ng bahay. Mas marami kasing bulati doon. Halos kalahating oras din kaming nanguhuli ng bulati kaya medyo madilim-dilim na nang pumunta kami sa may palayan ni Mang Adong. Pinapayagan naman niya kaming manghuli ng mga palakang bukid doon. At bilang pasasalamat, inaabutan din namin si Mang Adong ng parte sa nahuli namin. Binaybay namin ang masukal na daanan papunta sa palayan. Dala ang sulong sisindihan na lang namin kapag tuluyan ng dumilim. Hinanda namin ang mga pain at inilagay sa pamingwit na dala namin para simulan na ang panghuhuli. Wala pang 1 minuto, gumalaw na yung hawak kong pamingwit. Ito'y hudyat na mayroon ng kumagat sa pain. Nagsunod-sunod na ang huli namin ni Teban hanggang sa halos mapuno na yung dala naming lambat. Madilim na din talaga noong nang magpasya kaming umuwi. Ngunit bago kami umalis, dumaan muna kami sa bahay ni Mang Adong at nag-iwan ng ilang pirasong palakang bukid. Paalis na sana kami nang biglang magsalita si Mang Adong. "O mga iho, sa susunod, wag na kayong magpapagabi ha." Nagtataka naman kaming napatingin kay Mang Adong.
Napakaseryoso nito ng mga oras na iyon. Likas kasing mapagbiro at masayahin ang matanda kaya nanibago kami sa bigla niyang inasta. Bakit ho, Mang Adong? Hindi ko napigilang magtanong. Inaswang ang mga alaga kong manok nitong nakaraang gabi lang. Inala ko, nandito lang sa paligid ang aswang na iyon at yak na naghahanap ng mabibiktima. Dahil sa sinabi ni Mang Adong, halos takbuhin na namin ang masukal na daanan pa uwi. Bago kami sumapit sa bahay, dadaanan muna namin iyong manggahan. Pagsapit namin doon, Kuya Bari, may nakasalubong kaming dalawang matanda. Yung babae, napakahaba ng buhok, namumuti na sa katandaan. At yung lalaki naman, may malaking pilat sa mukha. Ang markang iyon ay parang tinaga. Napahinto kami ni Teban nang huminturing dalawang matanda. Nakatitig ang mga ito sa amin gamit ang nanlilisik na mga mata. Kaagad na pumasok sa isip ko ang sinabi ni Mang Adong. Kinilabit ko si Teban na noon ay halos manigas na sa kanyang kinatatayuan. Ang matalim na tingin ng dalawa ay sinabayan ng kakaibang ngisi. Yung bang para silang nakakita ng pagkain na wala ng ibang makakaagaw pa sa kanila. Nagkatinginan kami noon ni Teban at lihim na nagsinyasan para tumakbo. Halos maihina nga ako sa takot ng oras na iyon dahil ang mga nasa harapan namin ay walang dudang mga aswang. Ngunit pagharap namin, bigla na lang nawala yung dalawang matanda. Akala namin ay guni-guni lang namin iyon, ngunit ilang sandali pa, lumitaw mula sa dilim ang dalawang malaking pusa na may namumulang mga mata. Makapal ang balahibo ng mga ito at mahahaba ang mga kuko, bagay na hindi pangkaraniwan para sa isang ordinaryong pusa. Napasigaw kami ni Teban at agad na kumaripas ng takbo. Hindi na namin inalintana ang naiwan naming tsinelas. Makaalis lang agad sa may manggahan. Kahit hindi kami lumingon, Kuya Bari, alam naming na may sumusunod sa amin ni Teban. Malalakas ang yabag. Papalakas na iyon ng papalakas habang tumatagal. Halos maghabol na kami ng aming mga hininga nang makarating kami sa may kabahayan sa baryo. Maliwanag na sa parting iyon at may mga tao ring nakatambay pa sa labas ng bahay nila. Lahat sila ay napatingin sa amin ni Teban. Lupay-pay kaming bumagsak sa lupa at nabitawan ang mga huling palaka. Hindi na namin inintindi pa ang pagkawala ng mga iyon. Ang tanging nasa isip na lang namin ni Teban ay nakaligtas kami mula sa mga humahabol sa aming mga aswang. Agad na lumapit sa amin si Mang Basti at tinanong kung kanino raw pusa ay yung mga humahabol sa amin. Mukha raw kasing di pangkaraniwan. Mga aswang ho, Mang Basti. Kaagad na lumarawan ang takot sa mukha ni Mang Basti. Ni hindi man lang ito nagduda sa sinabi namin. Nakarating din daw kasi sa kanila ang balitang may gumagala na namang aswang sa aming baryo. Agad nitong pinapasok ang mga batang naglalaro pa sa labas at binalaan na rin ang iba pang mga kapitbahay para mabantayan ang kanilang mga alaga. Kami naman ni Teban nagkahiwalay na rin matapos magtungo sa kani-kanyang uwian. Mula po nang mangyari iyon sa amin, Kuya Bari, hindi na kami muli pang nanghuli ng mga palakang bukid tuwing gabi. Ilang araw matapos yun, napag-utusan naman ako ni Tio Molong na maghatid ng uling sa bahay ni na Unyok. Si Unyok po, Kuya Bari, ay yung batang may sakit sa pag-iisip na paggala-gala doon sa baryo. Alas 5 na ng hapon nang umalis ako sa bahay ni Tio Molong. Maglalakad lang ako papunta sa bahay nila Unyok
dahil wala naman akong masasakyan papunta doon. Hindi ko naman magawang tanggihan si Tio Molong dahil malaki ang utang na loob namin sa kanya, lalo na noong nagkasakit si tatay. May kabigatan din ang isang sakong uling na buhat-buhat ko. Magagandang klasing kahoy kasi yung inuuling ni Tio Molong, hindi tulad ng iba na madaling maabo. Pagdating ko po sa bahay ni Unyok, tumawag ako sa labas ng bahay nilang nababakuran ng pinagtagpi-tagping makalawang na yero. Nakailang tawag na ako doon pero wala talagang sumasagot. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ilang sandali pa, lumabas ang batang si Unyok at patawa-tawang lumapit sa akin ito habang nakasubo sa bibig ang kaliwang kamay. Kahit hindi naman ako nito nauunawaan, nagpaalam pa rin akong papasok sa kanilang bakuran upang dalhin iyong uling, kahit doon lang sa gilid ng bahay nilang may bubong. Kalalapag ko lang ng uling sa gilid ng pinto nang bigla na lang itong bumukas. Para akong itinulos sa aking kinatatayuan nang makilala ang lalaking lumabas mula sa bahay ni Unyok. Ang matandang iyon, ito mismo yung kasama ng matandang babaeng humarang sa amin ni Teban at bigla na lang nag-anyong pusa. Napaatras ako ng matauhan at saka kumaripas ng takbo papalayo. Hindi na ako lumingon at diretso lang ang takbo ko hanggang makauwi ako. Nagulat pa nga si Tio Molong nang makita akong humahangos na dumating sa bahay. Sa putla ko kasi noon, daig ko ba daw ang nakakita ng multo? Pinagpawisan ako ng malapot at nakailang lagok ng tubig habang mabilis pa rin ang paghinga. Wala akong pinagsabihan sa natuklasan ko maliban kay Teban na kasama kong nakakita doon sa matanda bago ito nag-anyong pusa. Mahirap kasing magbintang lalo na kung wala kaming patunay na ang lolo at lola nga ni Unyok ang gumagalang mga aswang sa baryo. Sabado ng umaga, bandang 7:00 po, humahangos na dumating sa bahay si Teban. Hinahanap ako dahil may mahalaga raw siyang sasabihin. Hindi siya mapakali habang nagkukwento ng tungkol sa napatay niyang pusa. Bahagya pa akong natawa sa sinabi niya. Pusa lang naman pala eh bakit ininervyos ka? Napakamot sa ulo si Teban. Bigla din naman akong natahimik matapos ang sunod niyang sinabi. Tol, yung pusang napatay ko, parehong-pareho sa dalawang humahabol sa atin noong nakarang linggo. Dagdag pa ni Teban, malakas daw ang kutob niyang isa sa mga iyon ang napatay niya. Tinanong ko siya kung nasaan na iyong napatay na pusa. Ang sabi naman ni Teban na ilibing na niya kaninang madaling araw sa may sagingan. Dala ng matinding kuryosidad, inaya ko si Teban doon sa kanyang pinaglibingan. Gusto ko ring makita sana yung pusa para makumpirma ang sinasabi niya. Ngunit pagdating namin doon mismo sa lugar kung saan ni Teban inilibing yung pusa, kapwa kami natigilan matapos bungkalin ang lupa. Ni katiting na bakas ng pusa ay wala kaming nakita. Uy, ano ka ba? Sigurado ka bang dito mo nilibing yun? Tanong ko pa kay Teban. Tumango-tango siya at sigurado daw siya. Naniwala naman ako dahil nung dating namin, maayos pa yung pagkakapatag sa lupa. Wala man lang bakas na may gumalaw doon. Mas lalo tuloy lumakas ang hinala namin na aswang ang pusang napatay ni Teban.
Makalipas ang 2 araw, Kuya Bari, habang nagkakape kami ni Teban sa harapan ng bahay namin, bigla na lang huminto yung matandang may saklob na itim na tela sa ulo. At nang unti-unti itong humarap sa amin, muntik ko nang maibuga yung kahihigop ko palang na kape. Ang matandang iyon ay walang iba kung hindi ang lola ni Unyok. Galit na galit itong nakatingin kay Teban at saka nagsalita. "Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa asawa ko," sabi ng matanda sa mabagsik na boses. Yung boses nito magaspang at parang nagmumula pa sa ilalim ng lupa. Bago pa muling makapagsalita si Teban, bigla na lang nawala sa paningin namin iyong matanda. Dahil sa banta nito, napilitan kaming humingi ng tulong sa isang albularyo, si Amang Kadyo. May mga binigay itong mga pangontra at pampalaya sa aswang. May itinuro din itong maiksing dasal kay Teban na kailangang bigkasin sakaling lapitan siya ng aswang. Tiyak daw na maiinitan ang aswang at makakaramdam na matinding panghihina kapag nagawa ni Teban ang lahat ng sinabi ni Amang Kadyo. Iba ang pakiramdam namin ni Teban habang nakikiramdam sa loob ng bahay. Nagpasya kasi siyang makitulog muna sa amin dahil mag-isa lang siya sa kanila, gayong kaaalis lang ng mga magulang niya para magbakasyon sa Jensan. Nagkataon din namang wala rin akong kasama sa bahay ng gabing iyon dahil dumalo sa binyagan sina nanay at tatay. Tiyak na uumagahin na sila ng uwi, lalo na't may inuman nga doon sa pinuntahan nila. Kakaiba ang katahimikan sa labas ng bahay. Yung bang parang kahit kuliglig ay matatakot na mag-ingay. Ilang sandali pa, nakarinig kami ng mga yabag na paikot-ikot lang sa labas. Kasunod nito ang pagbagsak ng kung ano sa aming bubungan at sunod-sunod na ingay na parang mga buhanging isinabog sa bubong. Nang sulyapan ko ang langis na hawak ni Teban, bigla akong kinilabutan. Kumukulo ang langis. Tanda na mayroon ngang aswang sa paligid. Agad namang nagsindi ng kandila si Teban at kinuha ang medalyong pangontra sa aswang. Saka siya lumabas ng bahay. Nagdalawang isip pa nga ako noon kung susundan si Teban o mananatili na lang ako sa loob para sa aking kaligtasan. Ngunit bukod sa damay na ako sa sitwasyong iyon, hindi ko rin maatim na mapahamak si Teban na itinuring ko na rin na parang tunay na kapatid. Kumuha ako ng itakuyabari at binitbit ang garapon ng asin. Isinabog ko ito sa palibot namin ni Teban. At mula nga doon sa aming bubungan ay tumalon ang isang malaki at napakaitim na pusa. Sinabuyan ko ito ng asin. Malakas itong umangil at mukhang handa na talaga kaming salakayin. Sinimulan ni Teban ang pag-usal ng dasal na itinuro ni Mang Kadyo. Ilang sandali pa, bigla na lang naglakad pa atras iyong pusa na tila natakot. At noong tapusin ni Teban ang dasal, tuluyan nang nawala iyong itim na pusa. Matapos ang pangyayaring iyon ay nanginginig kaming bumalik sa loob ng bahay. Walang nagsasalita at nag-aabang ng mga susunod na pwedeng mangyari. Ngunit sa kabutihang palad naman ay hindi na bumalik pa ang aswang na iyon. Hindi rin kami nakatulog pareho ng gabing iyon, Kuya Bari. Simula ng gabing iyon ay hindi na bumalik pa ang matanda sa lugar namin. Malamang alam na niyang hindi siya uubra sa mga pangontra na mayroon kaming nakahanda para sa kanya. Tunay ngang mahirap paniwalaan, Kuya Bari, ngunit ang nangyari sa amin ni Teban ay nagdulot ng bangungot sa buhay namin noong kami mga binata pa lamang.
dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Hanggang dito na lang po Kuya Bari. Salamat po ng marami kung sakaling maisalin niyo rin po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Rigor. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.